iba palang maisasagot kapatid na Josel sa ganung tanong pala, ano? Kasi, pag sinagot nilang, yan bang iglesyang yan, tanong ni Brother Eli, tunay? Tunay yan, walang ibang sagot. Tunay yan. Ayan ba si Kristo? Katunay-tunayan yun, Brother Danny, Opo. Alam mo kung bakit katunay-tunayan yun? Bakit po? Sinabi ni Pablo, nasa 9:4 ng Roma yan Makibasa, Brother. Ito po ang nakasulat na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman. Okay, liwanag yan, Brother Willie. Apo. Wala namang mas tunay pa dyan sa Israel Who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever. Que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y la pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, es cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amen. Meron pa ba ngayon na mas totoo pa sa iglesyang Israel na tinatawag na iglesia sa ilang, Brother Josel? Wala po, Brother Eli. Si Kristo ba nagtayo niyan? Hindi. Hindi sila papayag niya Kasi Oo. sa kanila, si Kristo umira lang nung ipaglihi ni Maria Tama po yun. Although sa atin, hindi tayo naniniwalang gano'n, ano? Pero hindi sila papayag dahil si Kristo lumitaw lang nung ipaglihi ni Maria. Paano ngayon sasabihin nilang hindi totoo itong iglesyang ito? Hindi si Kristo nagtayo niyan, ha? Ang nagtayo niyan, ang nagtatag niyan, ang Diyos, yung iglesyang Israel. Iglesia sa ilang. Ngayon, totoo o hindi, Brother Joseph, ang iglesia sa ilang? Totoo po yun, Brother Eli. Sa Diyos ba yan o hindi? Sa Diyos. Tawag nga yun, bayan nga ng Diyos ang tawag dyan di ba? Opo. Aking bayan pa ang tawag ng Diyos dyan ngayon, palpak na yung sinabi nila na kailan pa ang iglesia hindi si Kristo ang nagtayo, hindi totoo. Ngayon, Hindi sakyan naman natin yung kanilang katwiran na pag hindi si Kristo ang nagtayo ng iglesia, hindi totoo. Sakyan natin yon. Ang tanong, ang iglesia ba ni Kristo sa Pilipinas? Si Kristo ba nagtayo? Basa sa rehistro. Los fundadores de esta sociedad religiosa, asociación religiosa, son señores Felix Manalo, Raimundo Mansilungan. Sino raw ang nagtayo niyang iglesia na yan, Brother Joseph? Felix Manalo, Brother Eli, sabi po sa And kanila. his cohort. Yeah. Sabi ng kanila research, the founders of this association are Felix Manalo, Raimundo Mansilungan, etc. Inaamin nila sa rehistro nila sa Bureau de Comercio, dun sa Bureau of Commerce noong panahon ng 1914, that the real founders of that society or association is Manalo and cohorts. In fact, they were the ones who give the official name Iglesia ni Cristo, Brother Joseph. Opo. Hindi totoo na kaya ang official name ay Iglesia ni Cristo dahil yun ang pangalang ipinambati sa lahat. Ang totoo ron, kaya naging official na pangalan ng Iglesia ni Cristo sa kanila, kasi yun ang pinagkaisa-isahan nila. Basa uli sa rehistro, Brother Joseph. Yan. That in... teka. Malabo That in... Know all men by this present. Ayan. Di ba yun? That in sitio Punta Santa Ana, jurisdiction of the city of Manila, Philippine Islands, the members of the society denominated as Iglesia ni Cristo, in its meeting held, unanimously resolved the following: that the said society
be formally called Iglesia ni Cristo, In the name. and the name of the same shall have as its object the formation ba yan? The formation of a corporation under the laws of the Philippine Islands. Kita mo na, paano mo sasabihin si Kristo nagtayo niyan? Brother Joseph, ang liwanag oh. Kung marunong ka ng English, oh, hindi ka magkakamali, Brother Joseph eh. Ayo. The members who are meeting in Punta Santa Ana unanimously resolved that the formal name of the society be formally called Iglesia ni Cristo. And its aim is for the formation of a society under the rules of the Philippines. Paano si Cristo nagtayo niya ang pagkakatayo niya ni under the laws of the Philippines? Dapat under the laws of the scriptures, pwede pa. Si Cristo nagtayo. Pero under the laws of the Philippines, paano mo paangkin kay Cristo yan eh? Wala pa naman Pilipinas nung si Cristo ang magtayo ng iglesia, kundi ka tanga. Booking! At saka, napansin-pansin kapatid na Joseph na kung ang kanila po palang hinihingi ng permiso ay makapagtayo sila ng isang korporasyon na nasasaklaw ng batas ng gobyerno, eh pinangangalandakan nila marami silang mga kagaya din ng ganitong kalipunan nila sa ibang bansa. Eh wala pala yun sa kanilang rehistro eh. Di ba? Eh then, ang sabi nila eh, magtatayo sila ng isang korporasyon na nasasaklaw ng... Philippine laws. Oo. Di ba? Pakiulit mo nga yung particular portion na yun, Brother Joseph. Apo, ilagay natin nga ulit, please lang. Brad Mel, tulungan mo ako dito. Labo eh. That the said society be formally called Iglesia ni Cristo. And the name shall... Therefore, Brother Joseph, Apo? the name Iglesia ni Cristo is approved unanimously by the members meeting in Punta Santa Ana, Manila, Philippines. Apo. Correct? Apo. Correct. Correct. Therefore, walang kinalaman si Cristo dyan, ha? Ay, awan. Sila lang ang nag-meeting doon sa Punta Santa Ana, ha? And they unanimously... Maliwanag yan, huwag mo kakalimutan yan, Brother Joseph, ha? Opo. O ngayon, ano sabi raw na aim yan? Tuloy natin ang basa. That the said society be formally called Iglesia ni Cristo. And the same shall have